Hello mga mamshi. Welcome to our podcast, Caffeinated Motherhood. Cheers! Cheers! Y'all, look at my drink. Look at that flip of that wrist. Oh. Uy, ang sarap nito, promise. I'm drinking coconut milk matcha with banana, cameroot. And vanilla. Oh my God, ang sarap. Pinaka-the best ko na itong matcha for now. It's delicious. Yung Ang saya- banana is so good. Yes. Wait, I wanna try with oat milk. Try mo. It's the best. Ano ba to? Without the coconut milk lang? Oat milk. Very... Chill lang. Oo, parang ano siya. Kakaiba ang world mo. Oo. Dito tayo sa parang happy. Ang sarap nito. Sa akin, seryoso. Ang daming nangyayari kasi dito. Anyways, guys, nasa labas kami right now because it's nice. I don't know if nairirinig niyo yung mga uwak, pero wag niyo na lang silang intindihin, okay? For today's episode, we are talking about motherhood changed us, but not our friendship. So grab your coffee, matcha, alcohol, water, breast milk, and Coffee. let's chat. Yeah. Wait lang. Alam ba nilang background natin? Hindi, kwento na lang din natin background natin. In summary ba? Nagkakalala mo ni AJ. Way back. 20 ano ba yun? Hindi ko na alam kung anong ano. Way back ito. 2014. 2014 ba? Anyways, mag-schoolmate lang kami. Hindi kami nagkakalala sa school. Pero hindi tayo schoolmate. Pares lang kami ng Schoolmate na. Alumni lang tayo, hindi tayo schoolmate. Kasi hindi naman tayo classmate. Schoolmate. Ganun ba yun? Tignan mo, na ano mo rin, di ba? Anyways, go on. Magka-first tayo ng school. Pero yung group of friends namin magkaiba. Tapos mas bata siya sa akin. Tapos I think naging closer lang kami fast forward na after 2 years ba? After me graduating. 2014. Tapos ikaw, mag-graduate pa lang. Parang ganun. No, graduate na yata ako. No? Gamit ka na nun. Ayun, tapos nangyari si live, dance group namin, and then doon namin nakilala yung ibang friends namin right now, na friends pa rin namin ngayon. And then, ayun, so on and so forth. So hanggang sa ngayon, may baby na kami. Yeah. Actually, madaming pinagdaanan friendship namin. Mayroon tayong phase na hindi tayo nag-usap, no? Yeah. Hindi kami perfect, Hindi kami perfect friendship. Talagang kami, ganon. yeah, ups and downs. Madami kaming, toksitan. Na hindi namin alam sa sarili, hindi namin sinabi sa isa't isa. Tapos parang, ilang ano ba yun? Hindi naman years. 1 year ba yun, Isa Besh? yung isang taon yun. Parang hindi ko natanda. 1 year ba yun? Mga 1 year yun. Tapos, Hindi naman, Besh, hindi nag-usap. Hindi lang very as close. civil lang tayo. Like, parang, Oo. hindi kami like, hindi nagpapansinan. Hindi ko Pero natanda. like, hindi kami, parang nag-separate kami ng... Months lang yun, Besh? O naman ang 1 year? Parang isang taon talaga. Kasi naalala ko, alam ko Pasko yun eh. Pasko yun, naalala ko, sabi ni TJ, you're so mean to Che. Sabi niya, kasi binigyan ako ni Ate Che na parang malaking box ng gift ba yun? Malaking box. Okay, yeah. Tapos sabi niya, she gave you all these gifts, ganyan-ganyan, she thought of you, ganyan-ganyan. Tapos ikaw parang, wala yata akong regalo sa'yo. Tanga, may regalo to. Tatanda ko na. Ano? Binigyan pa naman ako. Parang sapilitang regalo yata yun. Sabi ko, niregalo lang ba ito? Dahil ayaw niyo tong regalong to. Ano regalo ko na? Brush Elf. Hydrating Camerot. Bakit? Dry balm face ka? Hindi, kasi nga sabi ni TJ, she got you all these things, ganyan-ganyan. Tapos wala akong regalo sa'yo noon. And pang shopper. Pumunta itong shopper. Oo, like sobrang last minute lang kasi nga sabi ni TJ, hindi ba daw ba ako na parang nafe-feel bad na todo effort ka, tapos ako daw wala akong gift. Kasi mag-gift kaming parehas eh. Sa lahat ng friends, parang mabigay kami ng gift talaga pag Pasko and usually lahat Valentine's. Laging may ano-ano. So, nung anong yun... Actually, hindi naman tradition natin. Feel lang talaga natin gawin. Oo. Pero like, mag-gift nga din tayo talaga. Pagsapol, di ba? Tapos nung Paskong yun, wala akong ano. Tapos yung last minute nga na para bigyan ko siya. Tapos naalala ko, ang regalo mo sa akin tumatak nun is yung USB. Oh my gosh! Yung Talaga edited ba, Besh? vlog. Oo. Yeah. Oo, tapos yung parang, yun na yung last vlog namin Yun yung ginawa. last vlog namin, November, Na last year? thrift. Yeah, thrifted. Thrifted kami. Kami ang siya, may vlog siya kanya, ako may hawak na kami lang isa. Tapos, magbo-model kami dun sa aming
kinuha ko for her, tapos siya, kinuha niya for me. her, Oo. Eh, ang tagal ko hindi in-upload yun kasi parang hindi ko alam kung bakit. May YouTube channel kaming dalawa dati na nagagawa kami mga challenge. Anyways, background. Tapos, yun nga. Tapos, inedit niya yung vlog na yun. Tapos, ako'y, oh my God, ako'y napaiyak eh. Sabi ko, holy shit. Sabi ko, ito ba yung friendship na itatapon May ko? note ba yun? Sabi ko, oo, may note. Lagi may Oh, I note. forgot. Okay. Sabi ko sa sarili ko, fuck, ito ba yung friendship na itatapon ko? Doon ako uli balik doon ka alindog. nakuha? Oo. Doon mo ako nakuha sa yun, sabi ko. Kasi parang, na ako, di ba dati kasi may face ako na talagang Nag-cut sila, cut ako ng friendship, ganyan, Kemerut. Tapos doon ako na uli. Anyways, yun lang ang aming Doon muna for now. ang dami naming Chewy! Gadang! Ang dami naming mga pinagdaanang And ngayon, nasa ibang stage na naman kami ng friendship kasi ngayon, meron na kaming little one na inaasikaso. So, Yan na yung little background. Yun Kasi ang pag aming background. nag-usap-usap pa tayo about dun eh, yeah. hindi matatapos tong podcast na to. Isang episode. Ayan, ito. It connects to our first question. question. How's our friendship changed since we become moms? Parang para sa akin, hindi naman nag-change ng gaano. Diba? Nag-change lang yung ginagawa natin together. But yung level ng closeness, level ng communication, level ng pagiging present sa isa't isa, I don't think it changed. Yeah. Nag-shift lang yung mga activities natin, kumbaga. Parang ganun, for me. Ako naman, hindi rin masyadong change, pero parang naging better version and mature. Kasi tumatanda na din kami, so parang you can really compare. You can really compare kung ano yung before. Guys, Kaya yung friends, kumbaga kung nag-stuck pa kami dun sa friendship namin before para bang hindi na kami hindi na kami tumanda ng, paurong na yung tanda namin nun. Kasi immature pa kami nung before, syempre, ganun talaga. And then like ngayon, parang more on na mature role na yung hinaharap namin. Wala na yung parang little things lang na parang pagtatampuhan yung mga ganung bagay. Truly. What did showing up look like before kids versus now? Ano ba ang before natin? Showing up is, Yung before namin showing up is like hang iinom ka out. ba? Inom. Inom ako. Ganun. Inom ako. Ano Ganun. gagawin mo Friday night? Inom tayo? Oo, ganun. Karaoke, minsan nagkakaraoke kaming dalawa lang. Tapos eto, dati yung parang may party. Ay, sasama ko to sa next party. Ganun. Yung mga ganon. Yeah. Nakikikanta to sa ibang party. Ang uwi na 5 o'clock. 5 a.m. Yung umaga na. Ganun yung aming very kasi kami Okay, trying out foods sa mga food, restaurant. or ganyan. travel. Oo, Parang travel ganun din. ang- Oo, try natin to, Yeah. ganyan. Parang ganun. And then now, hindi na ganun. Hindi na. I think ang nagstay is like yung trying out restaurant. I think naiisingit naman namin yun. Yeah. Mga dates minsan. Tapos, At saka, yung sa party din. sa party naman, iba lang ang itsura, pero nagpa-party Pero din. nagpa-party Oo. pa din kami. Yung mga Thanksgiving, yung mga dinner, yung mga Christmas, diba? Yung Yeah. mga ganun. So, before, it's a lot of, again, activities lang yung nagbago talaga. No? Yun lang. What's one thing about our friendship that has stayed the same no matter what? Yung kulit. Feeling ko sa akin. Yung kulit, yung passion namin na yung gumawa ng something together Yung na gusto kaartehan na. namin. Kasi nawala yun yung yung, kaartehan alam mo, namin. yun yung naano ko best na sa atin dalawa. Lagi tayo may kaparehas kaming dalawa. Nagmamatch lagi yung vibe namin. Bawa, dancer. Parang gusto mag-vlog. Eto, the podcast, yung parang siya yung unang gustong mag-podcast, napaganon din ako. Alam mo yung parang may spirit siya na, okay, gusto ko din. Spirit of the class. Tapos parang, halimbawa, yung parang sa coffee, ako, na-influence din ako. Alam mo yung gano'n, yung, ang, nagko-connect, nagmamatch kami sa laging sa middle na gano'n. So parang, Hindi pilit. hindi pilit, like parang nag-go with the flow. May mga things lang talaga na hindi niya nagugustuhan na ginagawa ko. Halimbawa, pag effort ko, showing up with like, nagbibihis, mga ganyan. Ito, hindi mo yan, very, yan. Makeup. Pag halimbawa, pag wedding lang, ganon. Pag makeup, pag gusto niya lang, nasa mood. Yeah. Yon, mga ganon. Yun yung kinaibahan namin ni AJ. But then, most of the, yung vibe, nandun. Ang pagkakaiba namin is level of kaartehan. Kasi babae si Ate Che
Babae din naman siya, pero hindi yung... Tumigil na yung pagkababae ko. Kunyari, babae pa din ako. Yung tumigil yung, kasi nawili din ako dati sa makeup, diba? Pero not in a level na nag-ano ako, Eyeliner. yung nag-eyeliner ako, yung lagi akong may yung foundation, blush, yung lip mga tint ganun. lip tint lang at saka blush ka lang. Oo, yung madali lang. Pero yung, Kilay. hindi ako nagtuloy-tuloy. Wala akong, Hindi niya priority, parang ganun. wala din akong pagsusumikap matutunan masyado. Hindi ako ganun creative in a way. Parang yun ang biggest difference. Feeling ko kasi kontento na siya sa, niya eh. Yeah. What you see is what you get. Yun na yun. Feeling ko mas pangit ako minsan pag may makeup ako. Pag sobra-sobra, kasi parang, I think lagi Di kasi iba itsura kasi. mo kasi natural lang. Yeah. Tapos biglang Biglang nag-iiba. pag full face makeup ako. Yung SMW di ba laging full face makeup yun? SMW. Oo, ang pangit, besh. Pag Hindi ko naka-red gusto. lips ka. Yeah. Atake pala. Gago. Nakakainis. Were you scared of growing apart nung naging moms tayo? Naging scared ka? Oo, kasi hindi ko naman din alam na magiging mama As an ko. overthinker? Hindi, pero hindi ko din alam kaagad na magiging mama ko with you. Okay, yeah. 'Di ba? Hindi naman pumasok sa isip ko na, oh my God, may anak na si Ate Che, kailangan ko na din bumuo. Hindi naman ganun, 'di ba? So like, very lang siya, nung nabuntis ka na, parang syempre mag-iiba na priorities mo. Naisip mo yun? Oo. Mm-mm. Naisip ko yun sa lahat ng friends ko kung nasan stage na ba sila ng buhay. Kaya dapat konti lang para may space ka talaga mag-isip for each. That made me think, ako naman, kasi hindi naman ako nag-iisip ng ganun. Feeling ko nung nag-hit na sa akin nung nanganak na ako, I was scared. Hindi naman sa scared, hindi ko iniisip na magiging scared. Like parang, sabi ko, shit, paano kaya pag si AJ? Like, hindi ko naman mabigyan ng pansin si AJ kasi may anak ako. Para bang ganun? Hindi ko mailagay dun sa scared kasi hindi ko naman siya inisip na mawawala ka. More of like, baka hindi na ako maging present as much. Oo, kasi hindi ko pa alam na magiging buntis siya. So, now I wonder kung ano yung magiging scenario kung ako lang yung nagkaanak and then siya, kung paano siya mag-a-adjust. Yeah, yun ang sa akin noon. Paano ako makaka-relate? Paano ako makaka-support? Kasi hindi mo naman alam pag ibang level kayo ng tinatahak sa buhay. mahirap. Mahirap. Talagang i-effortan mo. So, ayun yung, worry ko nung Siguro, bumubuo ka ng oo, family. siguro nung time na rin yun, hindi ko kasi iniisip din na maging scared. Kasi siguro confident ako na hindi naman. Feeling ko nung ako. Kasi iba, Confident ka. oo, confident ako nung time na yun siguro. Tapos like, pero iba din siguro kung ikaw yung buntis, tas ako yung Hindi buntis. Oo, siguro may isip, shit, paano kaya ako magkikeep up dito kay AJ? Alam mo yun, hindi na tayo magkakaroon ng parehas na pananaw Yeah. sa buhay. Do you feel like motherhood made us closer or created distance at first? No? Created distance? No. Closer. Closer, super close. Like, deeper level, strong bond. As in, like, yung iba nga na parang hindi mo nga friend, nafe-feel closer mo. Yung pa kayang best friend na kami, tapos naging moms pa. So parang, hindi naisip ko na ganun. Feeling mo mas naging deeper level yung connection natin ngayon na naging mami na tayo? Yes, because we go through the same phase. And I get you as much as... Kahit hindi ko sabihin. May weird kasi minsan magte-text si Ate Che ng, kamusta ka na? May mga ganun siya nung mga first few months. Magte-text yan, kamusta ka na? And laging natachamba yung text niyang yun. Laging natachamba yun sa mga araw na kailangan ko talaga ng text. Nanganak na ako. Na kailangan ko talaga ng text. Tapos minsan magsusorry siya sa akin kasi nga, hindi na siya nakakapag-text masyado or nakaka-reply masyado. Nakakatawa. Kasi parang iniisip ko pa lang, alam mo yung pag may iniisip kang tao, tapos bigla kang ita-text. Ay, gano'n, nangyayari. Really? May madaing instances nung first. Ako naman kasi hindi ako nagte-text dito noon kasi nung time na yun na kaanak ko lang, hindi ako makapag-text. Like, focus ako kay Xavier. Eto, kakaiba ang Text level. ako ng text. Ay, grabe. Sabi ko, paano to nakakapag-post? Ako parang wala eh. Feeling ko kasi guys, and we'll discuss this sa next episode. Feeling ko nung nanganak ako, very disconnected ako. Kaya gusto mong... Kaya lagi akong naka-phone. I don't know. Kasi dinibang ko yung sabi ko, bakit yung ibang mommies hindi nakakapag-reply?
Or like, ang tagal nila mag-post. Bakit ako pagkaanak ko, pagising ko pa lang, kinagabihan, cellphone na ako ng cellphone. Hindi ako ewan ko kung bakit. I mean, ako naman, hindi naman ako naging connected kay Xavier agad, besh. Pero I feel like I have to be there. Yung parang gano'n. And then, hindi ako makapag-isip ng maayos. Kasi parang, hindi, ako naman ang disconnected sa lahat sa inyo. Ako ang medyo doon. Tapos may magtatanong ka, kamusta ka? Okay lang. Wala, ayoko naman na mag-explain kasi sobrang punong-puno yung utak ko. Shit, paano to si Xavier? Ganon. I was like, yun yung pinaka hindi ko in-expect talaga sa akin. Yeah, ako very disconnected. Yeah. Have there been moments where you couldn't relate to each other anymore? How did we handle that? Wala. For me, wala. Ako siguro, ang isang moment ko lang is, yung sa pag-iinom, if we're gonna really, 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 really pick and choose kung makaka-relate pa ba ako ever sa kanya, is yung pag-iinom. You haven't tried yet? I don't know. Kasi di ba before, like 1 year before, tumigil na din ako bago ako magbuntis. So, pag nakikita ko pa lang, or like, pag iniisip ko pa lang, hindi ko na kaya mag-inom. Siguro mag-iinom ako is like, wine. Occasionally. Or wine like lang. wine. Ganyan din ako na besh nag-start. I don't know, Besh. I don't know. Huwag ka muna Ayoko na talaga mag-inom. Bad din yun sa inyo. Yeah, bad yun sa inyo, guys. Pero wala kaming yun yung pinakang picky ko na talagang I think we couldn't relate. I couldn't relate anymore. Kumbaga, kunyari ngayon, kasi starting to go back na sa pag-iinom, di ba? And knowing na we used to drink so much before. I don't know kung makarelate pa ako sa'yo na yung ganong level na, sige game, sige G, yung ganon. Parang maghanap ka na ng ibang friends doon. Parang ganong Hindi ko maisip ko hindi ko ma-relate sa'yo. Wala pa naman for now. Okay, what's something we used to do all the time that we low-key miss now? What do I miss now? And something that's even better now. Ako, nung una kung dati, I miss the time that we can go out and not having to sked. Like, okay, tara, let's go. Kasi ngayon, kailangan mag-sked. Oy, pupunta ka ba free ka ba dito? Kailan ang ganyan mo? Kailan tayo dinner? Ay, next month pa yon kasi puno na yung sked. Ang dami-dami. Pag pala matanda ka na, ang dami mo nang ganap sa buong buhay mo na, for me sa akin ang daming ganap na parang, ang hirap pagsabay-sabayan lahat. As ako na ko talaga hindi ko, halimbawa, itong friends kong ito, kailangan kong mag-make time for them, mag-make time for you, for Xavier, for Franz, for her. Alam mo yun, yung parang ayoko yung may naiiwan. Kasi pag importante ka, like, gagawin ko ng time. Isisingit kita kahit konti lang, basta lang just to like connect. Parang ganun ako So parang lagi akong na busy person. Kasi nga, I always like, go, sige, tara, let's go. Parang ganun ang sa akin. Nafe-feel din yung cup ko kasi pag halimbawang na may make up ko yung time for them and like they still feel na I'm friends pa rin sa kanila. So parang yun yung freedom. Yung freedom. And then yung pa bang miss ko dati, yung yun nga, yung wala tayong inaalala na mag-schedule tayo pero ngayon, even better na naman ngayon. Kasi na makapaglaro na kasama yung mga bata natin, yung mga ganyan. Tapos, para bang nakikita natin yung progress ng friendship, yun yung pinakagusto ko sa lahat ngayon. Ako, ang pinaka namimiss ko na we used to do all the time is pagsasayaw. We used to spend weekends talagang literal. Kahit nga weekdays, parang almost 24/7. Parang magkahiwalay lang kami pag nag-work kami. Kasi sayaw kami ng sayaw. Iyon siguro, lalo nung ngayong, syempre pag may baby, hindi na naman pwede. So, kapag nakakasingit ng sayaw, parang nakaka-bring back ng magagandang memories. Yung mga pangit. Charot. Yung mga pangit. Hindi. Pero like, siguro ayun, ang aking namimiss na very namin nagagawa before. What's even better now? Even better now, siguro, is that we get to dance na with our little chikiting. Alam mo, totoo. Or like, put them sa dance, tapos Oo nga. stage mom na tayo. Oo nga. Yes! Go anak! Go, go, go! Parang stage mom na kami ngayon. Oo nga, that's so cute. Yeah, I should. Do you ever feel guilty for not being the present friend you used to be? I think if anything, ngayon pa lang ako nagiging present na friend. In general? In general. Kasi very ko yung mga, kumbaga, yung mga hangout natin before is like,
hindi naman sa hindi ka present, pero like, usually lasing ako lasing tayo, di ba? Ngayon lang tayo ngayon talaga nakakapag-discuss kami ng Walang halong things alak. that matter na talaga sa life, like, mga anak, future, bahay, yung mga finances, yung mga hindi mo na discuss. Dati Doon. kasi puro blurred na siya kasi lagi ka lang lasing, lagi kang laging chismis ang topic, 'di ba? Laging nakakaano siya. Masaya dati, 'di ba? Mga Pero tea. like, mga tea kasi lagi talaga ako nilalapitan ng tea. Pero ngayon, feeling ko mas nagiging present na ako in a way na hindi na puro like mas may kabuluhan yung nai-offer ko sa nangyari, table. Kumbaga, Like, hindi nonsense. hindi na lang. Ako, like, going back to, yung dati. Yun nga, I feel ko, not being present. Nag-guilty ako ng not being present talaga nung una sa'yo. Nung una, the first, I think sa lahat naman, nung first few months ko, or hindi, Postpartum. first month, postpartum. Tapos, ito yung parang nag-hit sa akin. Pero mamaya na yun, yung sa next question yun. But anyways, yung una na hindi nga, sabi ko nga sa inyo guys, na hindi ako na masyadong nagte-text sa mga hindi ako masyadong present, nakaka-guilty. Pero feel ko naman bawing-bawi naman ako ngayon. Napaka-present ko naman sa lahat. Pag may time na natitira sa calendar. Yeah, laging. Feeling ko nga kailangan mag-book na ng Christmas Kasi September na next month Guys, ilang months na lang, 2026 na, my gosh. Sa friend group pa naman namin, ang OA, talagang kailangan How do we make space for each other now, even in the chaos? I think with the podcast, it's really it's easier. We make time talaga. I think naging na siya, like parang naging di habit Ano nga yun? Routine ba? Tama yun? Lifestyle, routine, I don't know, whatever. Alam mo yung parang hindi pilit, yung parang you're doing it because hindi sa kailangan. Dahil sa gusto mo rin, like parang yung ganon. So, at saka, yun, sabi ko nga, nag-schedule kami, tinatanong namin kung ano yung ganap next week or next weekend kami magpa-podcast, and then we make time, we adjust. Ganon man tayo lagi, di ba, Besh? Yes. And then, pag halimbawang may time pa na, okay, walang may downtime, dito tayo, okay, let's go for, go out to eat or whatsoever. Or like, I think yung bonding din namin with yung mga recent pop-up, just coffee, ayun, isa rin big help yun na parang, nagbigay sa amin. I think, it helps din na yung partners natin is very supportive. Oo. Kasi walang mag-aalaga Oo, sa kasi yung mga Tapos, parang, feeling ko syempre lahat ng sinabi niya, yun din sa akin. Pero like, for me, then, yung mga, kahit, kunyari, bago matulog, may bigla ka maaalala. Yung quick text na ganun, for me, that helps na parang, I don't know, yung keep in touch lang ng very quickly lang. Just to, I don't know. O ibang topic dito, ito ibang topic. Yeah, kahit paiba-iba ba, tas nagre-reply na lang kapag may time na. Oo. Kasi alam mo yung dati, kung magiging dati yan, parang, ba't ito nagre-reply? Kasi, ba't ngayon lang ito nag-reply? Hindi mo na-reply yan kung hindi siya nag-reply. Ganon. Ngayon, parang pag di ka nag-reply, oh my God, di ako nakapag-reply. Yung parang ganon, or like, oh my God, kailangan ko ng reply. Hindi. At kahit na, halimbawa na, ang tagal nang hindi nag-reply, you have another thing on your mind, ita-text mo pa din. Wala ka nang pakialam kung hindi siya nag-reply dito, basta ito, masabi mo. Oo, ganun. Isa pa yun sa isa difference ang gulo. before. Yeah. Kasi parang, dito nagre-reply sa akin, hindi ko nga re-reply. Alam mo yung mga ganong moments before? Yung yung parang, di ka nag-reply. Hindi ako una magte-text. So, mga ganon. mag-joke. How has being a mom together helped us support each other differently? It's actually easier. You relate to each other so easily kasi napagdaanan ko na or napagdaanan niya. Tapos, ang daming parang understanding moments. Kasi parang if siguro kung di siya mom, double explain pa. Yeah. Or like, ang mahirap maiintindihan. 'Di ba? Imagine kung isa sa atin ay hindi Hindi mommy. Oo. Parang, kunyari pag yung lalabas ka tapos sabihin bring the baby, yung ganyan. Ay, nako. Mahirap, Oo. 'di ba? Oo, so
feeling ko din mas madali kasi alam mong at least meron kang kahit isang no judgment Yeah. friend. Or you can just, lay it all there na wala kang, minsan kahit walang explanation whatsoever, ganyan, gets nyo na yung isa't isa. So, yeah. It's a lot easier. Support-wise. Minsan nga, hindi nga natin maintindihan yung friends natin na hindi sila mom. Tapos parang, yung pa kaya na parang, di ba may mga friends tayo na parang hindi tayo naiintindihan kasi mom tayo. Yung mga ganong moments, na parang, ba't ganito to? Like, I'm just being a mom. Parang ganon. So like, parang sometimes I wonder kung as a best friend, kasi wala kasi akong best friend na hindi mom eh. Meron? Oo. Si Ayaw Steph. nga, pero parang, Si Sam. oh, I wonder. I wonder kung kung paano ang connection na nangyari doon. But anyways, yeah. Eto, what's something one of us has done that meant more than words? Yung first, di ba, hindi ako nag-reply nun. Tapos may one time siya, nagbigay sa akin ng coffee. Matcha. Ah, Or coffee. Coffee yun yung coffee. Parang dun ba ako bumalik? I think yun yung moment na bumalik ako sa parang, meron nga pala akong best friend dito. Bumalik Yung ka sa parang, mundo. parang, oh wow. Like parang dun ko mas na, kasi masyado akong na black out sa mundo nun eh. So, parang baby lang. So, parang doon na-open yung na, ay, may best friend pala ako na nandyan, na nagsusupport pa rin sa akin kahit mama ko. Kasi, minsan hindi ko naman yun, wala kasi akong, hindi ko nararamdaman eh. Like, parang hindi ko masasabi. Pero, yung pala, nafe-feel ko na gano'n. Alam mo yung best yung gano'n? Hindi nafe-feel nung sarili ko na gano'n na pala yung nafe-feel. Ano daw? Ano yung nafe-feel Alam mo ko? nung time na yon hindi ko alam na I'm lost na pala na parang akala ko ako lang. Pero nung dumating ka, Oo. para bang shit, nakalimutan ko may best friend nga pala ako. Parang sobrang isolated yung pakiramdam mo. Oo, yon. So like nung nagbigay siya nung coffee nun, yun. And then every time na para siyang, alam mo yung mga little surprises mo na parang, kasi more ako na-appreciate yung parang, bibigay na lang sa'yo or like parang yung mga actions, yung mga ganun, magbibigay ng coffee or little things na ganyan, yun, parang yun yung pinaka gusto ko na meant more than words. Ang weird kasi, naalala mo nung binigay ko sa'yo yung kapeng yun, may binigay ka sa akin libro na mom. Buntis pa ako noon eh. Buntis pa ako noon, di ba? Buntis pa ako noon. Tapos binigyan niya ako ng little libro na nakalagay mom. Kasi, nung third trimester ko na yun eh. Patapos na third trimester ko. Nung binigay niya sa akin yun, talagang ako, oh my God, ang sweet talaga. Sabi ko sa coach, ay, sweet talaga ni Ate Che. Talagang naisip niya pa ako, kasi alam niya mahilig ako magbasa. Sabi niya, tas nag-text siya, makakatulong sa'yo yan. It helped me a lot. Kasi ako Pilipinas. Oo, it helped me a lot nung ako'y ganyan-ganyan. Sabi ko, oh my God, this is what I needed right now. Kasi ang dahil na tumatakbo sa isip ko nun, kasi nga, yung sa birth ko, again, this is another topic. Dapat, siya talaga yung kasama ko. Kaya mag-isa si TJ. Kasi ikaw talaga yung designated another person. Kasi gusto ko natural birth. And na-achieve niya yon. So, gusto ko nandun siya dun sa panganganak ko. And nung uuwi siyang Philippines, nag-spiral ang utak ko na parang, fuck, paano ko masusurvive? Tapos parang, tas naglalabasan yung mga stillbirth, yung hindi na humihinga paglabas kanya. Ang daming ganun, ang daming pumapasok. Tapos sabi ko pa, paano kung mamatay ako panganganak? Yung mga ganong ba? Tapos binigyan niya ako nung librong yon. Nung binigyan niya sa akin yung librong yon, tapos binasa ko pinasadahan ko ng basa. Doon ako kumalma. Na parang, okay, it's gonna be okay. It's all gonna be okay. Kasi may mga affirmations din doon, di ba? It's all gonna be okay. Sabi ko, it's all gonna be okay. Yun yung sa akin na talagang I didn't know that. Ngayon lang niya sinabi yun. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi. Ang weird nga kasi, nung nag-iisip ako, sabi ko, ano bang ginawa niya na more than words? Sabi ko, yung mom na book. Tapos, ngayon na sinabi mo yan, parehas tayo ng araw. Na? Yung time na yan, Same day ko binigay. Very weird. Okay. Do you feel like we've learned how to give each other more grace since becoming moms? Yeah! Oo naman, it comes with that talaga.
Parang hindi mo siya makakompare talaga nung noon again. Walang grace noon, walang pakialaman. Ngayon talaga, as sabi ko nga sa inyo guys, mas mature na talaga pag naging mom kayo. It changed you a lot. Like a lot talaga. Iba ang perspective nyo na sa lahat. Sa buhay, sa friendship, whatever that is. Ayun. If our kids ever listen to this one day, what do you want them to know about our friendship? Free. 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 Yung friendship natin is free. Hindi siya tied in a way na wala yung jealousy over sa wala siyang parang free flow lang siya na parang gusto ko malaman nila na this type of friendship exists na hindi mo kailangang hindi mabigat. 'Di ba? Parang hindi siya mabigat, hindi mo dapat pagselosan, hindi mo dapat kainggitan. O yung walang ganun, yung parang lang siya. Chill lang yung feeling na parang pag nakita nila yung friendship natin, gusto kong makita din nila na okay lang pala na ganun lang ka-light to be with someone, to spend time with someone. Yung hindi masyadong effort. Hindi big deal. Hindi big deal mga bagay. Iyon yung sa akin. Free lang. Free lang ang friendship natin. Walang force connection. True. Naman din, same thing, but I hope that it can inspire them to find a real friend. Na parang may ganong friend, dun yung malalaman na sana makita nila sa atin dalawa, na parang may friend na nandyan palagi, kahit ano man yan. Kahit hindi ka bigyan ng same amount of effort na binibigay mo noon or like ngayon, or parang ganyan. Hindi naman, not keeping scores kumbaga. Parang ganon. If you still want to be their friend, magsistay ka. Parang gusto ko yung ganyan parating ko sa kanila. And that also, yun, makahanap sila ng friend na ganun. Kasi it really helped a lot in life. Kasi feel ko besh, pag si friends lang, okay naman. Pero parang mas better kasi yung life kung may ibang perspective din na may best friend kang lumalaki. Oo, lumalaki. At saka, alam mo, yun ang pinakang takot ko, sa lahat ng takot ko sa mami, is sana makahanap si Avery ng friend group na hindi siya ipapaham. Kasi most of the time, pag lumaki na sila, yun na yung lagi nilang kasama. Hindi naman sila mapo-force sa bahay, di ba? Malaking circle, tas paliit na paliit. Oo, like parang syempre, hanapin mo yung pero sana mapunta siya dun sa mga kamay ng mga taong talagang may pakialam sa kanya. Hindi lang all for the fancies and everything, you know? How do you hope our friendship continues to evolve as our kids grow up? Sana mag-evolve siya like a Pokemon. Hindi, sana syempre parang closer, more kasi masaya kapag you're doing stuff with your best friend tapos yung mga bata na parang yung mga holidays gonna get a lot better. Sana hindi siya in a way na, syempre na bumubuo tayo parehas ng pamilya. Sana hindi tayo mag-grow apart. Parang continue lang tayo sa path na kung nasan tayo ngayon. Pero, at the same time, maturing together. Like not staying in the same place. True. Ganun. Yun ang sa akin. Ayun din, sa akin, sana as a mom of 2 or 3 or 4. Ako di ko sure. Mag-evolve din as our kids na, kasi different stages, syempre, kasama din kami sa pag-grow doon ng maturity and like learning each other, figuring out shit that we don't know, nothing about. Na parang lagi kaming tanungan yung ganun, kung ano ba talaga nung napagdaanan ko, paano mo hinandle to, yung tips and whatever. Kasi, it makes a lot easier sa motherhood to have someone talaga that a mom friend, a mom best friend. Yeah. Kasi nawawala yung nyo sa isip, yung ano bang tawag doon? Yung kinikare nyo sa isip, yung sasabi natin, overload. Oo. Overload. Mental load. Mental load. Overload. Yung mental load. Ano to, burrito? But anyways, ayun nga guys. Nakakaatal naman. Burrito. Bobo na ako today. What does forever friendship mean to you now that we're moms? Forever? Friendship mean to me now is, number 1, is consistency. Wow. Bakit? Bakit consistency? No, wala lang. Nag-isip lang ako kasi sabi sa essay. Yung yun nga, na parang consistent kayo sa isa't isa. Kasi para bang
Iba na kasi pag pag 1 year na kayo hindi nag-uusap wala na talaga yun, hindi na yun forever. Pero yung para bang, okay na siguro 1 month, okay lang. Pero parang, ayun, yun yung forever sa akin, yung pagiging consistent and like, maging understanding and nandyan palagi ang forever. Ako, forever friendship means now. Bakit? Di ko alam. Kasi bukas Hindi, bukas kasi di ko alam kung ano may... Hindi, kasi parang kapag nag-focus ka lang sa nangyayari right now, I'm sure good things will follow. Kasi pag forever friendship, parang ang layo ng forever eh. So, kapag trinabaho mo yung right now friendship, feeling ko forever friendship will exist. Will flow too. Yeah. Diba? And that we'll call each other pa rin kahit mga maglolas. Actually, gusto ko ang kapitbahay ako ni AJ. Kaya nga, sabi niya pag may nag-sale dito, sabihan ko daw siya, meron din doon dati. Meron pa. Oo. Ito nga, yung katapat namin sa diba nag-ano. Anyways, ayun. What would you say to a friend you've grown distant from if you knew she'd understand? Should understand. Siguro, Or they would understand? I'll acknowledge na lang yung feelings niya. And siguro, magtatry. Kagaya ng ginawa ko dati kay AJ. Magtatry ako mag-reconnect. Kasi ako yung tipong pag gusto ko pa, go ako to the dulo para walang regret after. And then, papaliwanag ko, magtatry ako mag-reconnect. Pero if it doesn't work, then wala na. Hindi na ako magtatry kasi sayang lang effort ko. Wala nang time. Wala nang time. Hindi nga, pero parang ganun yung sa akin. I-acknowledge ko, ano ko yung feelings niya, and then I'll try to reconnect. And if ever it works, then we'll try to Reconnect. Ano So, na reconnect talaga lang yan? sila. Connect Yun lang yung ng connect connect. lang siya ng connect tree. Ako thank you lang. Hindi mo na ano yun. Hindi. Kasi may reason kung bakit kayo nag-grow Apart. distant from each other, grown apart. Hindi siya laging bad way, 'di ba? Like hindi din naman ako na santo na lagi lang akong masaya lang din. Baka toxic na din yung binibring ko sa... Isa lang yung naisip ko, Besh. Isa lang yung naisip ko na kaya kong gawin yung reason na yun. Isa lang yung taong naisip ko na yun yung ilalagay kong yun. Starts with ano ba? With the yung nawala sa lahat. Starts with... Yun lang, dun na. Iba yun ha. I can still apply that one. Kasi I've done my thing. Yun, dun lang. Pero yung, in general, ganun yung gagawin ko. Yeah. Pero yeah. Starts with a letter. Feeling ko A. O, A ba? Tanga, hindi yun. J. Uy, baka may mag-share. Sino si Jay? Ako thank you lang lang. Ako thank you lang talaga. Kasi... Ako din, thank you na lang din. And thank you, bye. Kasi parang pag, I don't know, everything happens for a reason. I live strongly. Dahil ka ng tinake you, bye. Pero meron din namang tinake youhan ko na slowly coming back. Pero hindi na ako yung nagko-connect ng the dots. Ganyan. Yeah, true. Ayun, guys. Sana for today. That is all for today's episode. Sana you feel a little bit closer To us. sa amin, knowing yung friendship background namin and knowing that we're all trying to be friends. And also, it's gonna be our 6 months Annie next month. Next month ba, Besh? 6 months anniversary. Mansari lang. Mansari pala, 6 months Yes, Mansari. we've been doing podcast for 5 months today. Yeah, 5 months Siguro, this month. yeah. So, 6 months na Next month. next month. Siyempre. Do. Bobo. Inang tangay. Ayun, so tumagal kami ng 6 months. So magpapag-giveaway kami. Magpapag-giveaway kami ng coffee. Ang price ay Free coffee na lang, free Besh. chicken na lang. Charot. Anyways, guys, sana may natutunan kayo about us, about our friendship. And sa next episode, Oh, yes. actually, feeling ko fun tong to go. Kasi we briefly talked about this sa beginning ng podcast. Yeah. Pero not necessarily like yung details talaga. So, next episode, we are going to talk details of our birth story. Yes, very detailed. And if you're a mom, I know na gustong-gusto nyong ikwento yung birth story nyo. Kasi
I don't know, something about it, no? Yeah. Parang ang saya sa ikwento. Sinong gusto dyan magkwento na ng birth story naman? Yes. Oo nga. Ay, Mag-DM na kayo. mag-DM kayo and then Ano? next month? O siguro sa Oo, December na kayo. December na kayo kasi may nakasala na sa September at saka kay October. Yeah. Ay, November. No. We'll see. Basta mag-DM kayo kung gusto nyo i-share yung story nyo Sa birth story, sa yes. birth story. Kasi you can never get enough birth stories para lang more info sa mga future moms or mag-aanak or malapit nang mag-push. But Yeah. Free coffee. free coffee. Sige na. We'll end this podcast. Thank you guys for watching and follow our social media in YouTube, Spotify, Instagram, and we started at TikTok. I'll start. yeah, I'll start uploading. Magsa-start na siya mag-upload. But yeah, Bye. bye guys. Bye-bye.